Gaano kayo katsagang maghanap? Ano ang handa niyong isakripisyo? Mahanap niyo lamang ang inyong hinahanap. Alam natin, mahirap ang iyong hanap ka ng hanap. Dagdag pa yung pagkabalisa habang hindi mo pa nakikita ang iyong hinahanap. Kaya nga ang halaga ng iyong hinahanap ay masusukat sa laki ng kaya mong isakripisyo. Yung pagod mo, yung pagsisikap, mahanap mo lamang ito. Kasi hindi mo alintahan ang hirap. Basta mahanap mo yung mahalagang bagay o tao na iyong hinahanap. Bakit na puro hanap? Kasi yan yung ipinapakita sa ating Ebanghelyong napakinggan. Kung papaanong buong tiyaga na hinanap ni Zacchaeus si Kristo at ni Kristo si Zacchaeus. Naghanapan silang dalawa. Kaya naman, nagkatagpo ang dalawa. Unahin natin, si Zacchaeus. Mayaman siya, makapangyarihan siya, may impluwensya siya. Pero ang lahat ng ito ay naisakripisyo niya upang si Kristo lamang ay makita niya. Literally, umalis siya sa kanyang komportable at safe na bahay para pumunta sa lugar na po pwedeng mapiligro ang kanyang buhay. Kasi galit na galit ang mga tao sa mga tulad niyang publikano. And remember, si Zacchaeus hindi just na publikano. Siya ay pinuno ng mga publikano. Kaya mas matindi ang galit ng mga tao sa mga tulad ni Zacchaeus. Ang tingin sa kanila ng mga tao, traidor, sapagkat sila ay nagtatrabaho sa mga sumakop sa kanilang Romano at the expense ng kanilang mga kapwa Hudyo. Believe me, every Jew wants a piece of them. Gusto nilang makita ang isang publikano, hihiyain nila yan, pagtatawanan nila yan, kakantsawan nila yan, traidor ka, kapal ng mukha mo. And in a busy street, po pwedeng balyahin yan, po pwedeng suntukin yan, po pwedeng patayin yan. Kung magkakaroon ng pagkakataong ganyan, ikasisiyan ng mga Hudyan sapagkat galit na galit sila sa mga publikanong yan. No wonder, hindi makakita si Zacchaeus. Walang magpasingit sa kanya. Eh di po ba, base sa ating karanasan, kapag nakikita mong mas maliit sa iyo at gustong-gustong makakita, lalo pat kapag medyo may edad na, paunahin mo yan. Dito na po kayo sa una. Ay lalo na kunyari may kapangyarihan, may impluwensya sa lipunan. Boss, dito ka na, may masahe pa. Hindi yun ipinaranas kay Zacchaeus. Kaya napilitan si Zacchaeus na umakyat ng puno. Nagawain lamang ng isang bata. Kaya siguradong pinagtatawanan yan. Baka nga may nag-iisip pa para dyan, malaglag ka sana una ulo. Aktungto. Pero ang lahat ng ito ay hindi ininda. O ininda man ay isinakripisyo na lang ni Zacchaeus. Makita lamang niya si Kristo. Hindi naman siya nabigo sapagkat ang Diyos, tandaan natin, hindi lumilimot at hindi sumisira sa kanyang pangako. Ano bang pangako? Minsan ay sinabi ng Diyos at ito'y pang walang hanggan. Jeremiah 29 verse 13. If you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. Ang sabi sa Psalm 81 verse 10, open wide your mouth and I will fill it. Naalala ko tuloy, malamang narinig nyo na, yung kwento tungkol sa isang binata na pumunta sa isang wise man. Ang sabi ng binata sa wise man, gusto kong makita ang Diyos, tulungan mo ko. Hindi kumibo yung wise man. Sinama lamang siya sa isang ilog, this deep, hanggang dibdib. Walang ano-ano'y, hinablot ng wise man, yung ulo ng binata, nilublob. Mga 30 seconds lang, nilet go siya. At ang tanong ng wise man sa kanya, ano nga gusto mo? Gusto kong makita ang Diyos. Inilubog ulit siya this time, mga 40 seconds na. Nang i-let go siya, tanong ng wise man sa kanya, ano gusto mo? Gusto kong makita ang Diyos. Inilubog ulit siya, siguro mga 1 minute na, gasping for air. Akala niya, mamamatay siya na siya. Inilet go siya ng wise man, sabi sa kanya, gusto mo? Gusto ko ng hangin. Mamatay na eh. Si wise man naman, bago ipakita ang Diyos, papatayin ka muna. Literal, di ba? But seriously, ang sabi ng wise man sa kanya, gusto mo makita ang Diyos? Well, makikita mo siya, mararanasan mo siya, ma-experience mo siya. Kung hahanapin mo siya, tulad ng pagkadesperado mong humanap ng hangin kanina. Seek me. Not just seek me, but seek me with all your heart. Open your mouth. Not just open your mouth,
Open wide your mouth. Yung bang hanapin natin ang Panginoon ng may buong pagsisikap. Hanapin natin siya ng para sa atin. Ipaparamdam natin sa Kanya na siya para sa atin ng siyang lahat-lahat. Tulad ng isang thirsty deer yearning for running streams. Tulad ng isang parched land o tigang na lupa yearning for rain. Ganun dapat. Hindi yung, long weekend. Plano tayo ng gagawin. Ito gagawin natin. Netflix, ito ang mga papanoorin. Ito ang mga kakainin. Ito ang mga dapat makasama. Ito ang dapat puntahan. May ruta na. Pero yung pagsisimba, list of the priorities. Kung madadaanan lang naman, kung aabot pa, kung may oras pa, o kaya kung yung pupuntahan, staycation ba yan, malapit sa simbahan. Sige, basta yung long weekend na yon, they'll spend it that way. Gawin ang dapat gawin. Kung hindi pa nagagawa lahat, gawin pa more. Kung hindi pa napupuntahan, puntahan pa more. Kung hindi pa nakakasama, puntahan pa, kasamahin pa more. Kung hindi pa nababasa, basahin pa more. Kahit na oras na lang pagsisimba, kahit linggo na, kahit matatapos ng linggo. And then, we'll allow ourselves to realize, natapos na pala ang linggo na para bang, di tayo nakapagsimba. Di tayo nakadaan ng simba. Oo nga, Mars. Sayang, na parang hindi mo pa alam, na parang hindi mo pa sinasadya, di ba? Lukuhin mo ang Diyos, lukuhin mo yung partner mo, lukuhin mo yung girlfriend mo, lukuhin mo yung asawa mo. Kahit na malayo kayo sa isa't isa, sabihin mo, love kita, kahit hindi mo madalas i-text, kahit hindi mo pinupuntahan, kahit hindi mo binibisita. The best expression of love is time. Kaya nga ang Panginoon ay nagkatawang tao Hindi basta ipako sa krus si Kristo. Kung ipapako lang sa krus si Kristo, sana nagpapako na lang. He spent time with us, 33 long years with us, with humanity, because He loves us. Tapos sasabihin mo, hindi ka nakapagsimba Pero mahal mo siya. Wag ganun, Mars. Pwede mong lukuhin ang tao pero hindi ang Diyos. Alam niya kung list lang siya, kung huling-huli lamang siya sa mga priorities mo sa buhay talaga. O nakita po ninyo, umulan. As a result, expected, konti. Kanina, konti ang nagsimba talaga. Konti. Si Zacchaeus kahit mapatay, makita lamang si Kristo, ikaw ulan lang. Yung iba naman, may mga katwira, muulan. Sige, mamaya na lang. Mga 8 a.m. Muulan pa. 9:30. Last Mass ni Father Fidel sa umaga. Muulan pa. 4 p.m. Ayan, umaharaw na. Teka, 4 p.m. Makulimlim pa. 5:30 na lang. 5:30 makulimlim. Hindi makulimlim yun. Madilim na yun. Patapos na ang linggo. Ikaw aminin mo na tinatamad ka. At sabihin naman ng iba, naku, kahit naman di ako nagsisimbe. Ang Diyos naman ay pwede kong maramdaman kahit saan, kahit online. Sige, maganda yung online. Pero hindi mo po pwedeng i-substitute ang online sa face-to-face na misa. Bakit? Sa online ba makapag-komunyon ka? Kahit feel na feel mo yung misa. Pwede bang kumato ka dun sa screen, sabihin mo, Father Pilal, mangungumunyon ka. Sisadako ka? Daring lang yan, Iba yung dito. At alam po natin yun, di ba? Iba yung experience na tayo ay nagsisimba face-to-face. By the way, nagpalabas na ang sulat ang CBCP. Ini-encourage na ang lahat na magsimba. Face-to-face na. Gawa ng mas maluwag na. Baka nga optional lang yung pagpa-face mask, lalong-lalo na kapag ikay nasa open field talaga. So wag mo sabihin, delikado, baka may virus pa, mahirap na. Online muna ako. Delikado. Makita kita, nasa lansangan ka, nasa mall ka, kulang na lang magwalwal ka. Tapos yung pagsisimba, online na lang talaga, forever na online. Noong pandemic, noong matindi ang virus, nag-online tayo. Bakit? God sought us. God searched for us. Kahit di tayo makapunta ng simbahan, pinuntahan tayo ng Panginoon sa ating mga tahanan. Ilan sa inyo pumupunta dito, nagpapasalamat, thank you, Father Fidel. You maintain my sanity. Kung hindi dahil sa mga narinig ko sa iyo, loko na ako, baka nagpakamatay na ako. Hindi tayo magkakilala, but God search for you. Hindi ka makapagsimba, yung salita ng Diyos ang pupunta sa iyo. Hindi aksidente na may live stream tayo. Alam na ng Diyos, many years ago, alam na niya,
magkakaroon ng virus na ganito. Kaya alam na niya, itinakda na niya, magkakaroon ng internet para kahit may virus, kahit hindi tayo makapagsimba, ang Diyos ang siyang pupunta sa ating mga bahay. Pero natapos yung virus na yon, ikaw naman ang pumunta dito, ikaw naman ang lumapit sa Kanya. Ikaw naman ang sumadya sa Kanya. Ikaw naman ang magpunta sa Kanya. Sige ka, pag nahirate ka sa online, baka mamatay ka, tapos paggising mo, siyempre nasa langit ka, buting tao ka naman. At sabihin sa'yo ng Panginoon, ay, tutuwa naman ako sa'yo, pero faithful ka sa online. Kahit nga wala ng virus, online ka pa. Ay, sige. Sige, ma-experience mo ang kalangitan. Ma-experience mo ang kalangitan. Kaya lang dyan ka lang sa may labas ng pintuan. Sabihin mo, Lord naman, paano ko ma-experience yung kalangitan kung ako yung nasa labas ng pintuan? And the Lord will smile at you and say, online. Kapatid, search God with all your heart. Sapagkat ganun siya sa atin eh. Iniwan niya ang comfort, ang safety ng langit, search for us. And not just that, nilikha niya tayo to search for Him. Di ba kayo nagtataka? Gusto mo ng bagay na yon, nakuha mo, nakontento ka? Hindi. Gusto mo yung tao yung, gusto ko mapangasawa. Napangasawa mo, akalain mo yon? Ano, kontento ka? Mas lalong hindi. Narating mo yung gusto mong marating, kontento ka? Anong sabi ng isang mayaman? Hindi ko na lang alam, natandaan ng pangalan. Sabi niya sa Ingles, how I wish sana lahat ng tao mayaman, katulad ko, mas mayaman pa sa akin, para malaman ninyo na hindi kayamanan ang sagot sa mga hangarin ng buhay natin, sa kaligayahang minimithi natin. So bakit ganon? Baka ibig sabihin nun, may hinahangad ang ating kalooban na higit pa sa mga bagay na yan. Maganda yung explanation ni C.S. Lewis. Ang sabi ni C.S. Lewis ay ganito, creatures are not born with desires unless satisfaction for those desires exists. Halimbawa, abay, akalain mo yung bata. Yung bata hindi mo na maturuan. Kasi silang pa lang, bumilang ka lamang ng ilang oras siguro, ilang sandali, gutom na yan. Bakit naghahangad yan ng pagkain? Kasi may pagkain. May desire para kumain. Kasi may satisfaction para kumain. May pagkain. Sabi ni C.S. Lewis, bakit yung mga bibe, di man nakapag-iisip, may desire lumangoy. Kaya siguro gumaganyan yung mga bibe, gusto kong lumangoy, gusto kong lumangoy, gusto kong lumangoy. Bakit? May tubig. Men have sexual desires because there is such a thing as sex. Kaya may sexual desires. So nakita po ninyo, may desire kasi something exists to fulfill that desire. Ang sabi niya ganito, kung meron tayong desire, na alin man nating isipin, kahit anong bagay, kahit sinong tao sa mundong ito, hindi ma-satisfy, kundi naa-arouse lang, nastutuwa tayo, naliligayahan tayo, pero hindi natin nakakamit ang totoong kaligayahan. Ibig sabihin nun, we are not made just for this world and just for the people and things of this world. We are made for God. Maliwanag yan na sinasabi sa Ecclesiastes 3 verse 11. God planted eternity into our hearts. God set eternity into our hearts. Ang Diyos ay naglagay ng walang hanggan na paghahangad o desire sa ating kalooban na hindi mapupuno ng may hanggan ng tao at material na bagay lamang. Ang Diyos lamang ang makapagpupuno niya. Hindi tayo nakukontento kung ano-ano ang ating hinahanap, hindi tayo nagiging masaya. To the point na tayo nagkakasala pa kasi pilit nating pinupunan ang walang hanggang pangangailangan na yan ng mga bagay at tao na temporal lamang. Ang walang hanggang pangangailangan na yan na ang Diyos lamang ang makapupuno talaga siya para dyan. Alam niyo ang impyerno? Para sa akin ang impyerno ay ganito. Not so much about kumukulong asupre, nagbabaga o kaya nagliliyab na apoy. Ang impyerno ay ganito. Ang Diyos lamang ang makapupuno dito sa hangarin mo sa puso mo. Pero hindi na mapupunuan yon. Bakit nasa impyerno ka na? Hindi na mangyayaring magiging tunay kang masaya. Yun ang impyerno. And so search God with all your heart. Maniwala kayo, iba yung pakiramdam na nagdadasal ka kahit wala kang hinihiling. Baka rin iba ang pakiramdam ng Panginoon para doon, oh, bago ito Nagdarasal para lamang makasama ako. Iba yun, maniwala ka. In the first place, kung ikay nagsisimba dito kahit dahil may hinihiling ka lang, pag alis mo dito,
may hinihiling ka pa rin. Hindi mo pa rin nakukuha hinihiling mo. You are unsatisfied. Pero kapag pumupunta ka dito dahil para sa Kanya, just for Him, uuwi ka, panalo na. Kasi mararamdaman niya, gusto mo siyang makasama at ang Diyos ay mananahan sa iyo. Maniwala ka. Ibigay man niya sa iyo eksakto o hindi yung hinihiling mo sa Kanya. Yun ang Panginoong maramdaman mo sa puso at sa buhay mo na unang-una, yun ay sapat-sapat na sobra-sobra pa. Brothers and sisters, alam po ninyo, ako personally natutuwa ako kapag maganda yung panahon. Tuwing linggo, about 5 a.m. Mass, 4:50 pa lang, puno na. Puno na. Galing. Tapos pagkatapos ng each Mass, bumilang ka lamang siguro, sumayin niyo ang Panginoon, pagpalayan ka ng pampangmayot, ng manang Espiritu Santo, amen. Humayo kayo. Pagkatapos nun, bumilang ka lang ng ilang minuto, mga 5 minutes lang, puno uli simahan. Yung iba nga sa inyo, nag-communion pa lang, tumatapat na sa gustong upuan. Para bang sinasabi, oy, bilisan mo. Ako na dyan. Nag-uunahan pa kayo sa unahan. Salamat. Pero sa totoo lang, ang pinagdarasal ko, nagpupunta kayo hindi para sa akin, kundi talagang para sa Kanya. Sa salita niya, sa katawan at dugo niya. Kasi kung nagpupunta lang naman kayo para sa akin, huwag na. Mag-online mass lang kayo. Pero walang masyadong epekto yun. Ang tunay na magandang epekto ay kapag nandito ka talaga para sa Kanya. Besides, pag nagkita tayo ngayon, kailan ulit tayo magkikita? Pag bumalik ka na susunod na linggo, okay. Once a week. Hindi naman niyo ako makakasama pag alis niyo. At kahit isama niyo ako, hindi na ako sasama. Pero si Kristo, iba. Makakasama mo siya. God will always be with you. The Lord be with you, and may God bless you. Humayo kayo kasama ni Kristo. Kung ikay nagpunta dito para sa Kanya, at kung kahit pag-alis mo dito, siya pa rin ang naisip mo, yun bang magdarasal ka pa rin, yun bang consciously magpapakabuting tao ka, you'll always search for Him, long for Him. If you are really longing for Him with all your heart, hindi po pwede yung isa lang na pagsisimba. Kahit isang beses ka lang magsimba sa isang linggo, okay? Pero hindi po pwede isang beses ka lang nagdarasal. If you are really searching for Him, yearning for Him, araw-araw dapat may time ka for Him. Again, iba yung pakiramdam ng nagdarasal at nagsisimba. Nang unang hinahangad ay maramdaman siya. Besides, anong kaya kong gawin para sa inyo? Ang samahan kayo sa pagdarasal dahil pare niyo ako, ang i-pray over ko kayo, okay? Pero ang Panginoon lamang ang makapagbibigay ng milagros sa buhay niyo. Ang Panginoon lamang ang makapagpapabago ng puso ninyo. Kung kayo nagpupunta dito para kay Father Fidel, ay, hindi mababago ang buhay niyo. Walang mangyayari milagros sa buhay. Pero kung kayo nagpupunta dito, dahil sa Kanya, yun, magkakaroon ng pagbabago. Yes, kahit hindi nyo feel yung misa, kahit saan pa kayo magsimba. Yes, kahit nakakaantok yung humilya. Yes, kahit wala pang alam kung may magagawa ang Diyos na kanda. You'll be filled with God. Iba yung biyaya. Maniwala ka. Kung sa kabila ng wala yung mga palamuting yan, talagang nagdarasal ka, nagsisimba ka, ipinaparamdam mo sa Panginoon na gusto mo siya talaga. Sa puso mo'y manahan siya. Besides, ganyan sa mga relasyon, di ba? Hindi ba't ang mas minamahal mong yung tao nandiyan talaga lagi para sa iyo. Yung tao kahit wala ka nang naibibigay sa kanya, mga magulang, di ba? Gusto mo yung kahit wala ka nang naibibigay, nandiyan pa rin yung mga anak mo, nandiyan pa rin, nilalapitan ka pa rin ng mga apo mo. Yun ang tunay na kaligayahan, dun mo ma-feel na talagang mayaman ka. Kasi kahit wala ka nang naibibigay, lumalapit pa rin sila. Mayaman ka sa pagmamahal nila. Ramdam mo na kailangan ka kasi mahalaga ka, hindi mahalaga kasi kailangan ka. Doon mas lumulutang ang iyong halaga. Kapag lumulutang na ikaw lang talaga ang hanap-hanap nila. Yun yung mga taong mas mamahalin mo. Mas mamahalin mo ng sobra-sobra. Kung may maipapamana ka sa anak mong yan, mas sosobrahan mo, mas dadagdagan mo ang mana niya. O kung pamanahan mo na lang ng pantay-pantay ang mga anak mo, ang puso mo ay nasa anak mo na pinaka nagmamahal sa iyo. Ganon ang Panginoon. Ganon siya sa atin. Kaya nga sabi niya sa John 14:23, if you love me and if you obey my commandments, hindi niya sinabing, if you love me and if you ask things from me. No, if you love me and you obey my commandments, God will love you. My Father will love you. And we will come to you and we'll have our dwelling with you. Yun ang pinakamahalagang biyaya. Maniwala kayo.
Ganito ang Diyos sa atin. Sana kahit paano, maging ganito rin tayo sa Kanya. At sa isa't isa, lalo na sa mga taong sa atin ay mahalaga, maiparamdam natin ang tunay nilang halaga. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. Di ako magduda. may magagawa Ano man ang pinagdaraanan ko, malalampasan ko ito. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko diringgin ng Diyos sapagkat anak niya. sa mukha. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos ang samo. Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, hawak namin ang tapat ng aming puso. Katulad ng napagnilayan namin just last Sunday. Gusto namin na ikaw ang manahan sa aming kalooban. Kaya lang, hindi mangyari. Pero hindi ikaw ang may kasalanan kami. Kasi ang pusong ito ay may galit pa rin, may inggit pa rin, may selos pa rin, may hindi pa rin pagkakontento, may pagkahumaling pa rin sa mga material na bagay, sa mga karnal na bagay. Meron pa rin hinahangad na iba. Meron pa rin kaming mga problema. Panginoon, tulungan mo lamang kami. We are decided na ikaw ang siyang maghari sa aking buhay, sa aming buhay. Tulungan mo lamang po kaming iyan ay mapagnilayan at maisakatuparan na Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung sa kabila ng mga problema mo, magdarasal ka pa rin. Kung sa kabila ng mga pinagdaraanan, magpapasalamat ka pa rin. Kung lalapit ka kay Jesus. Kung sa kabila ng may hinihiling ka, hindi mo pa nakukuha, mananampalataya ka pa. Naku, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Iparamdam mo sa Panginoon na siya ang pinakamahalaga sa buhay mo. Kung lalapit kay Jesus, higit pa sa kagustuhan mo, higit pa sa hinihiling mo, higit pa sa sarili mo, at ipaparamdam niya rin sa iyo kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo. Pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandakat dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dahong yon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon,
ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng ari-arian ko. At kung ako'y may nadayang sino man, apat na ibang isa sa uli ko sa kanila. At sinabi ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa bahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naligaw.